Kumibot dili si Jenny sa asawa simula nang makita at malaman niyan tungkol kay Angel. Sa harapan ng kanilang anak, they laughed and talked. Pero kapag silang dalawa na lang, para silang mga estranghero at estranghero sa isa't isa. Nathan tried to talk to his wife about Angel, but she didn't listen to him. Sa tuwing magbubukas siya ng usapin tungkol sa nakita nito, sinusupla siya nito at sinasabing hindi ito interesado. Pero sa nakikita niyang itsura nito, alam niyang may itinatago ang asawa. Or mas tamang sabihin na may galit ito kay Angel. At yun ang ipinagtataka niya. Anong dahilan at bakit ganun na lang ang reaksyon nito nang sabihin niyang importante si Angel sa buhay niya? Bagamat asiwa dahil sa kalamigan ng asawa ay pinilit pa rin niyang umakto ng normal sa harap ng anak. Pinipilit niyang ibalik yung meron sila bago pa man magpakita si Angel sa kanila. Ngunit hindi niya matibag ang pader sa pagitan nila ng asawa. Katulad na lamang ngayon, papasok siya sa opisina. Jen, can we talk? About what? Kung tungkol kay Jessica, speak now. No, tungkol ka, I don't want to talk about her. Just leave and go to your work. But, I said leave. Medyo napataas ang boses nito, kaya bumalik sa loob ng bahay ang kanilang anak na kasalukuyang pasakay na sana sa kotse. Mom? Dad? Are you fighting? No, baby. Mabilis na sagot niya sa anak, saka humalik sa pisngi ng asawa. We'll talk later. Aniya sa asawa saka inakay ang anak palabas ng bahay. Mapait na napangiti si Jen. Kung sana hindi na nagpakita yung Angel na yon, marahil masaya pa rin sila ni Nathan. Masaya ang pamilya niya. Ngunit sa biglaang paglitaw nito, lahat ng inaasam niya gumuho na lang bigla. Kailan ba siya liligaya? Kailan niya muling mararamdaman na mahalaga siya? Kailan niya muling makakamta ng pag-ibig ng asawa? Wala sa sariling unti-unti siyang napaupo sa sahig. Tahimik na umiyak at nang mahimasmasan, ay agad inayos ang sarili. Nilibang niya ang sarili sa paglilinis ng bahay. Nanood ng movies at kung ano-ano pang pwedeng mapaglibangan ay ginawa niya. Maging ang pakikipag-usap sa kanilang kapitbahay na kagawian na niya, na siya namang laging ikinaiinis ng asawa sa hindi niya malamang dahilan. Bakit? Nagseselos ba ito? Pero alam niyang imposibleng mangyari yon. Dahil bumalik na ang totoo nitong pag-ibig. Dumating pa sa punto na nagsigawan silang mag-asawa dahil sa kanilang kapitbahay. Simula daw sa araw na yun wala na silang pakialaman sa gagawin ng bawat isa. Gawin niya daw lahat ng gusto niya. Wala itong pakialam. Hanggang isang araw, nasa bahay siya ng kanilang kapitbahay at nakikipagkwentuhan. Kasalukuyan silang nasa beranda at nagkakape. Alex is a nice guy. Akala niya noon lalaki ito. Ngunit nang lumaon ay binunyag nitong totoong katauhan sa kanya. He's a gay and has a boyfriend. Ayaw niyang maniwala nung una, but later on, napagtanto niyang hindi ito nagsisinungaling. Dahil nakilala niya ng sinasabi nitong boyfriend. Kapag kausap niya ito, gumagaan ang pakiramdam niya. Dahil pakengkoy rin ito. Palagi nagkikwento ng mga bagay na nakakatawa. Nagsasaya siya samantalang ang kanyang asawa na nasa loob ng kanilang bahay ay hindi mapakali. Kanina pa gustong sugurin ni Nathan ang dalawa. Naiinis siya na makitang may ibang kausap na lalaki ang asawa niya. Pero wala naman siyang karapatan na sitahin ito. Lalo pat siya mismong may sabing pwede nitong gawin ang gusto nito. Nagsiselos ba siya? No, pero namalayan na lamang niya na nasa bakuran na siya ng kapitbahay. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at pinukol ng matalim na tingin ng asawa. Saka binalingan ng lalaki. Stay away from my wife! May diing wika niya at hinila ang asawa pa uwi sa kanilang bahay. How dare you for being rude to him? Bulyaw ni Jenny sa kanya nang makapasok sila sa bahay. So ako pang masama ngayon? Ano bang gusto mong palabasin? We're just talking. Yun na nga eh. Nag-uusap lang kayo. Pero bakit sa kanya pa? Pwede namang makipag-usap ka kina Shanner at Ruby. Bakit? Big deal ba sa'yo yon? Nakalimutan mo na bang ikaw mismo ang nagsabing malaya kung gawin ang nais ko? Hindi mo ako naiintindihan. Sigaw niya rito. May asawa ka at anak. Pero umaasta ka na parang dalaga at nakikipag-lumagapak sa pisngi niya ang palad nito. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Wika nito sa garalgal na boses. Sa poong pisngi ay nakipagtitigan siya sa asawa. Paano ko malalaman kung ayaw mong sabihin?
Ilang beses kitang tinanong, Jen. Pero lagi kang umiiwas. Tapos ngayon isusumbat mong wala akong alam? Napaka-unfair mo naman. Bakit? Kapag sinabi ko ba maiintindihan mo? Magagamot mo ba ang sugat na narito sa puso ko? Humihikbing saad nito. Please, tell me. Hindi mo ba talaga alam? Or sadyang nagmamaang-maangan ka lang? What's your point, Jen? Inilang hakbang niya ang pagitan nila at iniangat ang luhaan nitong muka. Tell me, please. I'm sorry. Matapos yun ay itinulak siya nito at nagkulong na ito sa banyo. Ilang minuto rin itong nanatili sa loob at nang lumabas ay tahimik itong umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Dahil sa nangyari, tuluyan na nag-iwasan ang dalawa at walang ibang naapektuhan kundi ang kanilang anak. May problema ba kayo sa bahay, Mr. Garnica? Tanong ng teacher ni Jessica sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa eskwelahan ng anak dahil ipinatawag sila nito. Ngunit dahil nga sa hindi niya makausap ang asawa, siya lang ang nakapunta. Wala naman ho. Bakit po? May problema ba ang aming anak? Well, matalinong inyong anak at lagi siyang nangunguna sa klase. Pero nitong mga nakaraang araw, 5 sa subjects niya ang ibinagsak niya. Lagi rin siyang tulala at umiiyak sa isang sulok. Bilang teacher niya at tumatayong pangalawang magulang niya dito sa eskwelahan, nag-aalala kami na baka hindi siya makasama sa mga magtatapos ngayong taon. Kaya kung may magagawa kayo bilang magulang niya, tulungan niyo siya. Mahabang litanya nito. My wife and I will talk about it, Mrs. Francia. Salamat sa concerns. Nakangiting tugon niya sa kaharap. Aasahan po namin yan. Paano ho? Mauna na ako. Hindi mo ba siya lalapitan? Tanong nito sa kanya habang ang mga matay nakatuon sa labas. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito at nakita niya ang anak na nakaupo sa isang sulok habang abala sa paglalaro ang ibang mga kaklase nito. Hindi na ho. Susunduin ko na lang siya mamaya. Napatango na lamang ang guro sa kanyang sinabi. Matapos makapagpaalam ay lumabas na siya ng opisina nito at naglakad patungo sa kinaroroonan ng anak. Nagkubli siya sa isang puno. At buhat sa kinatatayuan ay malaya niyang pinagmasdan ito. Baka sa mukha nito ang kalungkutan at tila may malamig na kamay ang humaplos sa puso niya. I love you, anak. Kakausapin ko ang mami mo para maayos ang lahat ng ito. Aalamin ko kung anong problema niya. Dahil sa lahat ng nangyari, nakikita kong ikaw ang naaapektuhan. I don't want you to be hurt or suffered dahil sa hindi pagkakaintindihan namin ng mami mo. Kanyang kausap sa anak kahit batid niyang hindi siya nito naririnig. Ilang minuto pang pinalipas niya bago siya lumabas ng eskwelahan. Nang gabing yun ay masinsinang kinausap ni Nathan ang asawa tungkol sa problemang kinakaharap ng kanilang anak. Nakita niya kung paanong bigla na lang itong bumunghalit ng iyak sa harapan niya. Nilapitan niya ito at akmang papahiri ng mga luha sa mga mata nito. Ngunit iniharang nitong isang kamay sa pagitan niya. Gusto mo bang malaman kung bakit ako umiiyak? Kung bakit ako nasasaktan? Lahat ng ito'y dahil sa'yo. Dahil sa inyo ng babaeng yon. Ano bang pinagsasabi mo? Ipaliwanag mo nga para maintindihan ko. Para akong nagmumukhang tanga sa kakaisip kung anong problema mo. Kung bakit sa tuwing inaakala mong tulog na ang lahat, saka kaiiyak sa silid mo. At least may ideya ka kung paano at gaano kahirap ang magmukhang tanga. My God, Jen! Ano bang tinutumbok mo? Bakit galit na galit ka kay Angel? Ayun na naman, narinig na naman niya ang pangalan na yon. Kaya lalong lumakas ang pag-iyak niya. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, ha? Pabalang nasagot niya. Naihilamos na lamang ni Nathan ng 2 palad sa muka. Ganito sila palagi. Kapag tinatanong niya ito, laging ibinabalik sa kanya ang tanong. At yun ang hindi niya maintindihan. Magpahinga at matulog ka na. Good night. Kanya na lamang nawika. Saka umakyat na sa kanyang kwarto. Naiwan na umiiyak pa rin si Jen. Paano nga ba niya sasabihin sa asawa na ang babaeng yon ang punot dulo ng lahat? Na ito ang nag-udyok sa kanya para gawin ng isang bagay na hindi dapat. Na ito rin ang dahilan kung bakit ninais niyang magkaanak kay Nathan noon. Na ang mga ito ang dahilan kung bakit mas ginusto niyang lumayo at iwanan ng mga magulang niya at mamuhay sa ibang bansa. Akala niya noon handa na siya sa lahat ng pwedeng mangyari, pero nagkamali siya. Sa tuwing naririnig niyang pangalan na Angel,
Para siyang bumabalik sa panahon ng kabataan nila dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Lumipas man ng maraming taon, parang kahapon lang nangyari ang lahat dahil walang pinagkaibang nararamdaman niya ngayon sa naramdaman niya noon. Ilang sandali pang pinalipas niya bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. May kasabihan na, para sa anak gagawin ang lahat, kaya ipinokos muli ni Jen ang atensyon sa pag-aalaga sa kanilang anak. Si Nathan na naghahatid sa umaga at siya naman ang sumusundo sa kanilang anak mula sa eskwelahan. Wala mang salita na namamagitan sa kanila ng asawa. Makikita naman niya kung paanong mahalin at alagaan nitong kanilang anak. Lihim niyang ipinagpapasalamat yon. Kung sakali mang iwanan niya ang anak sa asawa, alam niyang mapapabuti ito at hindi magiging kawawa. Pinilit niyang ayusin ang sarili. Iniwasang isipin ang sitwasyon ng puso niya. Mas mahalaga para sa kanyang kapakanan ng kanyang anak. Ngunit sabi nga ng karamihan, may mga bagay or sitwasyon na kahit iwasan mo man, kung nakatakda itong mangyayari pa rin ito. Isang hapon habang pauwi mula sa opisina ay naisipang dumaan ni Nathan sa isang mall. Gusto niyang bumili ng pasalubong para sa mag-ina niya. Kasalukuyan siya nag-iisip ng bibilhin nang may tumawag sa pangalan niya. "Babe!" Tinig ng isang babae mula sa likuran niya. Nilingon niyang pinanggalingan ng tinig at sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi nang makita ito. "My angel!" Sambit niya sa pangalan nito nang tuluyan itong makalapit sa kanya. Tulad ng nakagawian ay hinalikan niya ito sa pisngi at nagyakapan sila. "How are you, babe? Where's Ate Jen?" Nagkibit balikat lamang siya sa tanong nito. Kaya niyaya siya nitong maupo sa isang sulok. "May problema ba kayo?" Inosente nitong tanong. Napatingin siya dito at matamang tinitigan. Hinampas naman siya nito sa braso. "Hey, what's wrong?" Kunot noong tanong pa rin nito. "May naaalala ka bang ginawa sa Ate Jenny mo bago sila lumipad ni Akiro papuntang Europe?" "Ha?" "It's weird pero ikaw ang itinuro niyang dahilan kung bakit daw siya nasasaktan." "What? Paanong nangyari yon? Busy ako sa pakikipaglaro ng tagu-taguan noon." "I don't know. Every time she heard your name, umiiyak siya at nakikita kong sakit sa mukha niya. Alam mo ba yung pakiramdam ng wala kang maintindihan at alam sa kung ano yung talagang problema niya? Ang bigat sa loob. Gusto ko siyang yakapin at aluin. Pero lagi siyang umiiwas at huminto siya sa pagsasalita saka huminga ng malalim. Naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin simula nang makita ka niya." "Babe, you still love her, right?" Sa haba ng mga sinabi niya, ang tanong na yun ang narinig niya. Yumuko siya para itago sa dalagang pag-iinit ng mga mata niya dahil sa luhang nagbabantang malaglag. "Hindi ko alam kung anong tamang isasagot sa tanong mo. Ang alam ko lang sa tuwing makikita ko siyang ganon ay dobleng sakit ang nararamdaman ko." "Maybe this is the right time para balikan niyong nakaraan." Nag-angat siya ng muka at tumingin sa katabi. "I can't." "I know you can. If you want to know the truth, you need to do that." Bahagya siyang umiling dito. "I can't, Angel. Masyadong masakit ang naranasan ko noon. At saksi ka mismo sa mga yon. Ayoko nang maranasan at maulit pa ang isang pagkabigo." "But, paano kung nasa nakaraan ang sagot na kailangan mo? Masakit, oo. Pero babe, sa pagkakataong ito hindi lang mga sarili niyong pinapahirapan niyo. Isipin mo ang kapakanan at nararamdaman ng anak niyo." Yumukong muli si Nathan at itinakip ang dalawang palad sa muka. Maya-maya pa'y lumugyog ang balikat nito at narinig ng dalagang mahinang paghikbi nito. Lumapit siya dito at niyakap ito para sa ganoong paraan man lang ay maramdaman nitong hindi ito nag-iisa. Naramdaman niyang yumakap din ito sa kanya, kaya walang pag-aatubiling hinagod niyang likod nito, kasabay ang pagbulong. "It's okay. Iiyak mo lang yan. Hindi naman niya nakakabakla." Kahit naiiyak ay pinilit niya pa rin magpatawa. Sa kabila ng pag-iyak ay hindi maiwasang matawa ni Nathan dahil sa narinig. "Kapay." Aniya dito na ikinasimangot naman ng dalaga, sabay hampas sa likod niya. Mula sa di kalayuan ay hilam sa luha ang mga mata ni Jenny dahil sa nasaksihan. Kakalabas niya lang sa National Bookstore dahil may binili siya para sa school project ng anak. Ngunit sumalubong sa kanyang tanawing hindi ka nais-nais. Ang makita ang asawa na may kayakap na iba'y tila isang patalim na bumaon sa kanyang dibdib.
Nang makitang hinalikan ni Angel ang asawa ay patakbo siyang lumabas ng mall at hinanap ang kinapaparadahan ng kotse ni Alex. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak hanggang sa makapasok sa sasakyan. Hey, what happened? May pag-aalalang tanong nito. Kaya nga ako bumalik para mabuo ang pamilya namin. Pero bakit ganito? Imbis na maging masaya kami, kabaliktaran na nangyari. Bakit? Bakit? Punong-puno ng hinanakit na tanong niya habang yakap-yakap ang sarili. Naaawang hinawakan ito ni Alex sa balikat at iniharap sa kanya. Isipin mo na lang na may dahilan ng lahat kung bakit ito nangyayari. Sa anong dahilan? Para masaktan ako ulit? Para durugin ulit ang pagkatao ko? Ang sakit na eh. Ang sakit-sakit. Niyakap siya ni Alex at isinandig ang kanyang ulo sa dibdib nito. Pakiramdam niya'y nakahanap siya ng kakampi sa katauhan nito. Kaya naman umiyak siya ng umiyak habang ito naman ay marahang hinahagod ang kanyang likod. Shh! Tama na yan. Magiging okay din ang lahat. Ikain na lang natin yan ng ice cream. Bulong nito sa kanya. Bahagya siyang lumayo dito at saka pinilit ngumiti. Libre mo? Oo. Di ba akong nagyaya? Kaya sagot ko. Okay. Magkahawak kamay na bumalik sila sa loob ng mall. Mula sa isang sasakyan ng isang pares ng mga matang matalim na nakatingin sa kanila at kuyom ang mga kamao. Sa pangalawang pagkakataon sinaktan at dinurog mo na naman ang pagkatao ko, Jenny. I swear, you're gonna pay for this. Tiimbagang nawika nito at nagmamadaling nilisan ng lugar. Nagmaneho siya na nagmaneho hanggang sa abutin siya ng dilim sa kalsada. Humantong siya sa isang bar. Medyo tipsy na siya nang magsimulang tumugtog ang isang banda. My shattered dreams and broken heart are mending on the shelf. I saw you, holding hands, standing close to someone else. Natigilan siya sa tangkang pagtungga ng alak na hawak. Napasandal siya sa kinauupuan at itinutok ang mga mata sa kumakanta. I guess I'm down to my last cry. Cry. Sa pagkakataong yun ay sunod-sunod na paglagok sa alak ang ginawa niya. Oo, marahil nga ay mahal pa niya ang asawa, kaya siya nasasaktan ngayon. Siguro nga natabunan lamang ng galit ang pagmamahal niya para dito, kaya hindi niya maamin ang totoong nararamdaman. Nagpatuloy ang kanta. Ramdam na ramdam niyang bawat nilalaman nito, kaya wala sa loob na pinagsalikop niya ang dalawang kamay sa ibabaw ng table. Hindi na niya tinapos ang kanta. Nagmamadali niyang binayaran ang bill niya at umalis sa naturang lugar. Habang tinatahak ang daan ay walang humpay ang pagluha niya hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Naabutan niyang nasa labas ang asawa at kausap ang kanilang kapitbahay. Nang maalalang nakita kanina ay mabilis siyang umibis ng sasakyan at lumapit sa mga ito. Dala marahil ng selos or dahil sa dami ng nainom ay walang habas na inundayan niya ng suntok ang di nakahumang si Alex. I told you before, stay away from my wife. Pagkawika niyo ay hinatak niyang asawa papasok ng bahay at binuhat paakyat sa kwarto nito. Nagpumiglas si Jenny mula sa asawa, ngunit hindi ito natinag, sa halip ay binilisan nitong paghakbang at nang makapasok sa silid ay isinalya siya nito sa kama. Mabilis siyang bumangon ngunit nahagip siya nito sa braso, kaya napahiga siyang muli sa kama. Dumagan nito sa kanya at sinibasib siya ng halik sa labi. Itinulak niya ito ngunit sadyang malakas ito. Pinagahalikan siya nito hanggang sa dumugo ang gilid ng labi niya. Dahil sa mapagparusang halik na iginagawad nito sa kanya. Do you still remember when I told you, be ready for my sweet revenge? I've changed my mind. Mas masaya siguro kung gagawin ko yung ginawa mo sa akin noon. Ang pagkakaiba lang, tulog ako that time. Pero ikaw gising. Pagkawika niyon ay pinunit nito ang damit niya.